Hello guys, greetings from Puerto Princesa, Palawan. Dito kami ni AJ sa labas sa veranda. Nag-chill-chill lang habang nagsi-cellphone. Pakita ko muna yung yung resort. Dito kami nag-stay. So doon yung tubig, lalakad ka dyan. Ito yung pool connected sa mga villas. Ito villa pa, so pwede ka. Yan. Ang pag-uusapan natin, may share ako sa inyo yung pinag-usapan namin ng bayaw ko habang nagbe-breakfast kami. Very productive breakfast. Yung bayaw ko kasi, data scientist. Sabi niya sa akin, ang number one driver daw ng views at saka ng comments sa Facebook is anger. Anger. So, ibig sabihin, pag may pinost ka na nakakagalit ng mga tao, yan, marami nag-engage. Maraming nagko-comment, maraming nagla-like, maraming nag-share, no? So, surprisingly, talo ng anger yung happiness or happy. Ibig sabihin, mag-post ka ng mga masayang video, mas may nag-engage pagka may element ng anger. Okay? So, having known that, lalo na kung content creator kayo, gumagawa kayo ng mga videos, maisip nyo tuloy, no? So, pag gumawa pala ako ng video na ganon, yung mga controversial, nakakagalit, mas marami manonood. Talaga true, totoo 'yon. Na-realize ko nga din sa mga videos ko, no. Pagka nagpo-post ako ng mga controversial na videos, yan, marami nag-engage. Tapos pag nagsi-share ako ng mga mga travel vlogs, food vlogs, mga adventure vlogs, konti lang nag-engage. Okay lang din naman 'yon. No, walang pilitan kung ayaw nyo, no. Pero learning experience yon, learning moment. Okay? Kasi sabi ng bayo ko, although makakapag-produce ka ng maraming engagement, views, ganyan, comments, magkakaroon ka ng image. No? Magkakaroon ka ng image. So, ibig sabihin, ina-expect ng mga viewers mo, ng mga subscribers mo, na dapat ganun ang content mo. Kaya pala ganun. That explains a lot na may mga YouTubers or vloggers na ganun ng content, palagi nakikipag-away sa internet, palagi may binabatikos, palaging hyper, no? Which is not me, no? Hindi ako ganun. So, sinasabi ko, no, yung ginagawa kong videos is for posterity. Ano ibig sabihin ng posterity? Yung in the future, pwede ako mag-look back na sabihin ko, yung pala yung ginawa ko ng time na yon, memories, pag dumating yung time na hindi ko na rin kayang gawin, sabihin matanda na ako, no, that's posterity for future use. Sweet corn. So, yun nga, kung nagsisimula kayo mag-vlog, pwede nyo gawin yun, pero may downfall, ha? Kasi kailangan pakatawanan nyo na yun, na yun ang content nyo, na palaging palagi ka nakikipag-away. Kasi yun na ina-expect ng mga audience nyo, diba? From time to time may mga ganong videos ako, naalala ko, lalo na pag sinasagot ko yung mga bashers ko, marami nang engage. True enough. Okay lang, pero sabi nga pagka nagkaroon ka ng ganong image, mahirap kumawala. Mahirap kumawala na, ba't ganun? After gumawa ka ng mga bashing, mga ganong videos na nakipag-away ka, tapos mag-ano ka ng happy video, mawawala ng gana yung mga viewers mo. So, something to think about, no? Para sa mga content creators. Pag mga audience naman, kahit hindi content creators, yun din yung explanation bakit ganito yung yung mga videos ko, no? From time to time, meron tayong mga gun videos, may mga shooting videos, may camping videos,
reaction videos, and then mga ganito, no? Mga dagdag kaalaman. No? Sabi sa akin ng babayaw ko pa eh. Example niya si Ivana Alawi daw eh. Nagsimula daw sa video about Jollibee na may langaw. Doon daw siya nag-start. No? Tapos nakilala na si Ivana Alawi. Ngayon, million na yung subscribers niya. Yeah, pwede mo siya gamitin mo siya na stepboard para makilala ka. Pero yun nga, keep in mind, mahirap kung mawala sa ganong image. Naisip ko lang talaga yung mga yung mga channel na araw-araw pag pinapanood mo, nakikipagbangayan. Ako nung una, from time to time okay lang din, pero pag araw-araw sa hirap ng buhay ngayon and sa dami ng stress, tapos yun pa yung mapapanood mo, medyo nakakadagdag din sa sa iniisip sa buhay. Stress ka na, mapapanood mo pa yung stress eh. No, kaya yung approach ko, yun nga, no? Variety is the spice of life. Paano lang tayo? Pasundot-sundot lang tayo. Hindi pa yung ganun palaga. Kaya sana ma-appreciate ng mga subscribers ko kung bakit ganun. Although may mga nagsasuggest na, ba't di ka gumawa ng exclusive na gun channel? Siguro, yun ang pwede ko ihiwalay siguro. Total, marami na akong content sa guns, pwede ihiwalay ko na solely for guns. Nag-iisip ako ng magandang pangalan niya. Bagong channel for guns para nakahiwalay siya. Protection ko rin yun against YouTube censorship. Na just in case si YouTube decide na i-delete yung channel, yun lang ang madi-delete. Hindi yung mga katulad nito mga videos na ganito. Diba? Yung mga travel vlog ko, at saka yung mga camping vlogs, mga ganun. Ayokong ma-delete yun eh. So, yun siguro in the future of my YouTube channel. Yun ang ihihiwalay ko. Okay? Ayan po. The beautiful Puerto Princesa. Actually, Princesa Resort to eh. Meron may nilakad kami doon papunta sa sandbar. Yung mga unit daw doon, 35,000 to 45,000 a night. Oh wow. Siguro mga $800. Kaya pa rin ng foreigner yan. Kaya kung tutusin, mas mura pa rin dito talaga sa Pilipinas compared pupunta ka ng Bahamas or Hawaii, tapos ganito yung amenities mo, yung quality of service plus yung sa breakfast namin, buffet kanina. Grabe, ang sarap din. Yun nga lang yung mapapanood mo. Ganyan, hindi katulad sa Bahamas at Hawaii. Mas mararami kang magandang view na makikita. Anyway, ano pa ba i-share ko sa inyo? Yeah, magandang yun. Idea yun. Huwag kayong pumunta dun sa direction na yun. Parang minsan, it's a trap. Magbibigyan kayo ng maraming views pag nakikipag-away kayo online, pero magkakaroon kayo ng image and mahirap kung mawala sa ganong image na balitaktakan. Kaya siguro nasagot din yung tanong ko na nasagot yung tanong ko na bakit yung isang page tinotolerate yung mga ganyan, yung bangayan. Kasi nagda-drive ng views yun eh. Pag kami nag-aaway sa page niya eh, nagda-drive ng views at saka reactions. Siyempre, mas pabor sa page, mas kikita yung page. No? So, yun din, isip-isip. Maganda tong. Ito kanina ko pa tinitingnan. Merong nest, bird's nest dito sa harap namin. Maliit na ibon. Ayun, kita nyo ba yung ibon na yan? Hindi ko alam kung hummingbird yan eh. Liit. Tapos yan yung bird's nest. Okay, so ang advice ko, may nagtanong pa sa akin, isang taga gun store na nadaanan ko papuntang Green Hill. Sabi niya yung pamangkin daw niya mag-start mag-vlog, kung okay daw ba yung ganitong camera, bla bla bla. Sabi ko, alam mo, pagka nagko-content creation ka, content is king. No? Mag-concentrate ka doon sa content, wag muna dyan sa mga gadget. Pwede ka,
pwede kang mag-start sa cellphone. Pwede ka hanggang ngayon cellphone. Ako mas preferred ko cellphone eh. Mas madali mag-transfer ng ng videos and pictures. Mas madali mag-zoom, no? Depende siguro kung motovlogger ka, dapat action camera gamitin mo. No, pero dapat yung content mo na i-concentrate mo, hindi yung gadget na, uy, yung mahal ng bili kong gadget, 50,000 pesos. Eh, yung content mo naman, di ba? May kilala rin ako, hindi ko na sasabihin, no? Akala niya dati, ganun yung pagbablog. Na dapat pag magaling ka mag-edit, lalagyan mo ng mga music, mga ganyan, mga visual effects, eh, maraming manunood. Pero, paano kung basura yung content? O yung content mo is, kaparehas lang din ng iba, di ba? So, yan, content is king. Yan palagi mo ang iisipin mo, no? And ito na rin yung time na magpasalamat ako sa mga viewers ko, no? Mga loyal subscribers ko. Hopefully, ma-meet ko kayo sa Sunday. Kung yung iba naman, alam ko hindi dahil nasa malayong lugar. Kita-kit sa Tax Expo this Sunday. So, bukas flight namin 6 a.m. 7, nasa Manila na kami. Bihis lang konti, pahinga lang ng konti, then diretso na ako sa Tax Expo. Ang schedule ng Tax Expo is 10 a.m. yata nagbubukas, pero siguro I'll try to be there before 1 o'clock kasi ang talk ko, short talk lang naman yung 30 minutes, 5 p.m. Nag-dry run na ako, parang mabilis yung 30 minutes eh. Kaya ko magsalita kahit 1 to 2 hours. It's just that, sinabihan kami na mahigpit yung time limit kasi maraming speakers para respeto na din doon sa mga kasama mo na magsasalita. So we'll keep it short and sweet, no? Before my talk, pwede tayo magkwentuhan doon sa speakers booth, and after my talk, tambay ako doon. So hope to see you there sa Tax Expo, SM Mega Mall, June 22 at 5 p.m. Bye guys!